Ito ang tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak Tarlac. Boses ng edukasyon na maghahatid sa bawat kabahayan ng mga araling hindi dapat mawaglit ng bawat kabataan. Tinig ng San Manuelenyo Radio. Mga aralin para sa inyo. Tatak San Manuelenyo, tatak Tarlacenyo. Isa na namang magandang araw ang sumaatin. Sali na sa pag-aaral mga bata ng ikatlong baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Pilipino. Tinig ng San Manuelenyo Radio, tatak San Manuel, tatak Tarlac. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Gineva N. Villati, ang inyong guro mula sa ikatlong baitang. Panigurado, magugustuhan ninyo ang ating aralin. Nais ko muna kayong tanungin, kumain na ba kayo? Anong ulam ninyo? Isda? Naku, paborito ni Teacher yan. Lalo na kung prito. Teka muna, maaari bang pakisulat muna ang salitang prito? At alam ko, meron din kayong prutas. Tama ba? Kung gayon, pakisulat na rin ang salitang prutas. At syempre, pag natapos ng kumain, ano ang susunod ninyong gagawin? Tama, magliligpit na kayo ng mga plato. Pakisulat na rin ang salitang plato. Pakibasa ngang muli. Babalikan natin mamaya ang mga salitang yan ha. Dahil ang paksa natin ngayon ay may kinalaman sa pagsasama-sama ng mga katinig at patinig upang makabuo ng salitang cluster. Pero bago yan, balik-aralan muna natin ang mga patinig at katinig. Basahin muna natin. Siya nga pala, mga bata, base sa ortografiyang pambansa, binibigkas na ang mga alpabetong Pilipino ng pa-Ingles. A, E, I, O, U, at ang mga katinig naman ay B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, 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 G, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ngayon, ano nga ba ang cluster? Ang cluster o kambal katinig ay ang magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa tabi ng isang patinig na makikita sa isang pantig na salita. Maaari itong matagpuan sa unahan, gitna, at sa hulihan ng posisyon ng isang salita. Ang pantig naman ay bawat bigkas ng bibig sa pagsasabi ng salita. Ito din ay ang bawat hating kabuuan ng salitang isinusulat. Muli nating balikan ang mga salitang sunulat ninyo kanina. Prito, prutas, at plato. Ang mga salitang yan ay masasabing cluster dahil bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng dalawang magkaibang katinig sa tabi ng isang patinig. Suriin natin ang salitang prito. Kung papantigin natin ito ay may dalawang pantig. Pri at to. Sa unang pantig nito ay may dalawang katinig na magkatabi. Ito ang P at R. Kaya ang salitang prito ay salitang may cluster. Sa salitang prutas naman, kung papantigin natin ito ay may dalawang pantig.
pro at tas. Sa unang pantig nito ay may dalawang katinig na magkatabi. Ito ang P at R. Kaya ang salitang prutas ay salitang may cluster. Isunod na natin ang salitang plato. Saan matatagpuan ang salitang may cluster? Mahusay! Nasa unang pantig pa rin na may dalawang pantig na pla at tu. Tandaan na dapat magkatabi ang dalawang magkaibang katinig sa tabi ng isang patinig upang masabi natin ito na cluster. Meron pang maraming salitang halimbawa ng cluster. Sa cluster, BL o katinig B at L. Ito ang mga halimbawang salita. Blanco, blower, bloke, blade, blanket, at may marami pa. Sa katinig B at R naman, ito ang brigada, brazo, brilyante, bronze, brosco. Sa cluster DR naman, ito ang drama, drawer, driver, drawing, at dragon. Ang dalawang katinig ng magkatabi naman ay maaari nating makita sa unahan, gitna, at hulihan ng isang salita. Mga halimbawa nito sa unahan, ang mga salitang plato, dragon, bloke, at droga. Sa gitna naman nito ang ilan sa mga halimbawang salita: kontrata, kontrabida, eskwela, at sobre. Sa hulihan, ito ang nurse, card, relax, at index. Ngayon naman, may simpleng pagsasanay tayo. Tukuyin lang ang cluster sa mga pangungusap na maririnig. Siguraduhin ninyo na kayo ay nasa komportable at naririnig ang ating leksyon. Handa na ba kayo mga bata? Tiyak kong mahahasa palalo ang inyong kasanayan sa ating paksa. Makinig ng mabuti mga bata. Unang pangungusap. Si Mang Bruno ay isang tsuper. Ang salitang cluster dito ay blank. Tama, Bruno at tsuper. Pangalawang pangungusap. May mga troso sa plaza. Ang salitang cluster ay tama, troso at plaza. Pangatlong pangungusap. Malala ang krisis kung tagtuyot. Ang salitang cluster ay mahusay. Ito ang salitang krisis. Nakasunod ba kayo sa ating leksyon ngayong araw mga bata? Naging malinaw ba ang ating talakayan? Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Sige nga, kung talagang nakinig kayo, ano ulit ang ating tinalakay ngayong araw? Mahusay! Ang ating pinag-aralan ngayon ang salitang cluster. Ano ulit ang cluster o kambal katinig? Tama! Ang cluster o kambal katinig ay ang magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa tabi ng isang patinig na makikita sa isang pantig ng salita. Maaari itong matagpuan sa unahan, gitna, at sa hulihan ng posisyon ng isang salita. Mga bata, tandaan na dapat magkatabi ang dalawang magkaibang katinig sa tabi ng isang patinig upang masabi natin na ito ay cluster. Ngayong tapos na ang ating leksyon. Oras na para tahasin o sukatin ang ating kaalaman ukol sa cluster o kambal katinig. Galingan nyo sa ating maikling pagsusulit ha.
ihanda na ang inyong mga papel at lapis o ballpen. Huwag kakalimutang isulat ang inyong pangalan at petsa ngayong araw. Huwag ding kalimutang isulat ang bilang ng aralin kung para saan ang maiksing pagsusulit na ito. Aralin bilang ang inyong isulat. Yan, tama yan mga bata. Handa na ba kayo? Makinig mga bata at aking ibabahagi sa inyo ang kwento na may pamagat na regalo para kay Tina. Mula sa mapapakinggan, tandaan at isulat ang mga salitang may cluster o kambal katinig. Si Trina ay bibigyan ng parangal sa kanilang paaralan dahil siya ay isang mabuti at matalinong bata. Siya ay pinangakuan ni Nanay Prada ng regalo sa kanyang kaarawan. Gusto sana ni Trina ng dilaw na blosa na gagamitin niya sa pagsisimba upang magpasalamat sa grasya na natanggap niya. Gusto din niyang magkaroon ng cake at mga prutas na ipapakain sa kanyang mga kaibigan. Gusto din sana niyang makatanggap ng mga regalo tulad ng florera, tsokolate, tsinelas, kwintas, at iba pa. Tapos na ba mga bata? Sana ay napakinggan ninyong mabuti ang mga salitang may kambal katinig o cluster. Umaasa ako na tama ang mga naisagot ninyo mga bata. Ilagay na ang sagutang papel sa inyong envelope kasama ang inyong module sa Filipino upang sa pagbalik nito aking titignan at iwawasto ang inyong mga sagot. O mga bata, tapos na ang ating leksyon ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nag-enjoy din kayo sa leksyon natin. O mga bata, stay safe and stay healthy. Ako ang inyong guro na si Gineva Enviliati na nag-iiwan ng isang katagang mag-aral ng mabuti upang buhay ay mapabuti. Muli, magandang araw. Hanggang sa muli mga bata. Salamat sa pakikinig.